Hindi naman kasi pwedeng kami ang nagtanim tapos kayo ang makikinabang. Hindi naman pwedeng ganon. Ang masasabi ko lang sa inyo, magtanim din kayo para meron din kayong aanihin. Kung alam nyo lang napakahirap magtanim ng nyug at mahirap din magtanim ng saging, tapos kayo lang yung kukuha, napakaswerte nyo naman. Hi, it's me Christina Kaadlawon. For today's video, ito nga pala yung part 2 nung pumunta kami dito sa bundok. Kaya po kami pumunta dito sa bundok kasi nga magbubuo kami ng nyug. Alam nyo guys, malaking bagay kapag may sarili kang nyugan. Kasi nga kapag wala kang pambiling bigas, pumunta ka lang dito sa bundok at manguha ka ng nyug tapos ibenta mo para may pera ka na pambiling bigas. Tulad nito, wala na kaming bigas kaya kami pumunta dito sa bundok. Magbubuo kami ng nyug para meron kami pambiling bigas. Yung kuya nga namin ang magkakawit ng nyug, tapos kami naman ang magtatambak ng nyug. Alam nyo guys, buti na lang talaga marunong na magkawit yung kuya namin ng nyug. Dati kasi tatay namin nagkakawit ng nyug dito. Kaya nga lang wala yung tatay namin dito, nasa Maynila nagtatrabaho. Kapag wala naman yung tatay namin, pinapaupahan namin sa iba para meron magkawit ng nyug dito sa amin. Pero ngayon marunong na ang kuya namin magkawit ng nyug. Alam nyo guys, hindi pala biro magkawit ng nyug kasi nga sobrang taas ng nyug. Tapos titingnan mo pa kung anong kakawitin mo nyug. Baka makawit ng nyug, sariwa pa pala. Syempre yung kakawitin mo hindi na sariwa. Buti sana kung merong bumibili dito ng buko. Sa Maynila lang binibili ang buko, dito hindi na, hinihingi na lang. By the way, habang nagkakawit yung kuya namin, kami naman ang magtatambak ng nyug. Hindi nga biro magtambak ng nyug, nakakapagod talaga. Eto nga kapatid ko, nagreklamo na, pagod na daw siya. Wala tayong magagawa. Hindi naman pwedeng ipaupa to sa iba. Sabi ko nga sa kapatid ko, tiisin na lang natin. Hindi naman to araw-araw gawain natin. Every 6 months lang naman natin ito ginagawa. Yung pagod ka na, tapos babay pa itong init. Sobrang init ang panahon ngayon. Grabe ba? Tulad ng sinabi ko, titiisin na lang namin ang pagod at init. Baka isipin nyo, hindi ko tinutulungan itong kapatid ko. Tumutulong ho ako habang nagbibideo. Hindi naman pwedeng tingnan ko lang tong kapatid ko habang nagtatambak siya ng nyug. Kapag hindi ko to tinulungan itong kapatid ko, baka isumpa na ako ng kapatid ko. Hindi naman siguro mangyayari yung sumpa, no? At eto na nga, meron na kaming tambak na nyug. Dito nga namin tinambak yung mga nyug. Kasi nga dito rin siya magbubunot ng nyug kung sino man ang magbubunot dito. Kung marunong lang talaga ako magbunot, ako na magbubunot nitong nyug na to. Kapag sinubukan kong magbunot, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa akin. Baka yung talim ng bunutan tumusok na sa tiyan ko. Mahirap din kaya magbunot ng nyug. Meron ba madaling trabaho? Lahat naman siguro mahirap ang trabaho, no? Nakipagpalit niya itong kapatid ko kasi daw napapagod na daw siya. Bakit? Ikaw lang napapagod? Siyempre napapagod din naman ako. Binigay nga sa akin ng kapatid ko itong itak na to. Sabi nga ng kapatid ko, protection ko daw to kapag pumunta ako sa mga kapaladamuhan. Diba nga ang mga ahas mahilig magtago sa mga kapaladamuhan. Kapag meron lumapit sa akin na ahas, matik na, matataga ko talaga. Biniro ko nga itong kapatid ko, hindi ko naman kailangan ng itak para mataga ko yung ahas. Kapag kinagat ako ng ahas, kaagating ko din siya. Tawang-tawa nga itong kapatid ko. Sabi nga ng kapatid ko, baka isang tuklaw lang daw sa akin, patay na daw ako. Baka hindi mo alam, malakas tong ate mo. Char! Malakas lang tumawa itong ate mo. Pangalawa na nga ito, magtatambak kami ng nyug sa ibaba. Pwede naman sana ito, isang tambakan lang. Kaya nga lang, kami din ang mahihirapan. Kasi hakutin namin to sa isang tambakan lang. Hindi naman namin kaya kapag mano-mano kami maghahakot. Kaya naisipan namin ng kapatid ko, ang gagawin namin, 4 na tambak na lang to. Para hindi kami mas lalong mahihirapan. Sabi ko nga sa kapatid ko, para ako magwiwiting nito. Paano naman kasi meron akong dalang-dalang shoulder bag. Dito kasi nakalagay yung power bank ko, cellphone ko, charger ko. Gusto ko sana iwan ko doon sa pinag-iwanan namin ng pagkain. Kaya nga lang sabi ng kapatid ko, gusto mo bang maglaho yung mga cellphone mo at power bank mo? Syempre hindi ako pumayag na iwan ko yung shoulder bag ko doon. Baka naman kasi magkatotoo yung sasabi ng kapatid ko. Baka maglaho agad yung mga laman ng shoulder bag ko. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng kapatid ko. Ewan ko na lang kung hindi niyo maintindihan. Parang hindi kayo nag-grade 2. Alam niyo guys, buti na lang talaga maganda ang panahon ngayon. Itong daanan niya pala, gagawin niya pala itong kalsada. Dati, tuwang-tuwa ako kasi nalaman ko magpapagawa daw ng kalsada dito. Kaya nga lang, ilang taon na ang lumipas pero wala pa rin kalsadang nagagawa dito. Parang mag-ghost project yata itong kalsada na to. Pero nakakalungkot lang kasi hanggang ngayon wala pa rin kalsada. By the way, balik muna tayo sa pagtatambak ng nyug. Sabi ng kapatid ko na nangatid na daw yung mga paa niya. Sino may kasalanan? Paano naman kasi hindi ka nagpajama? Nakashort lang kasi yung kapatid ko. Alam naman niya, sa bundok kami pupunta. Ayan, kamot pa more. Eto na nga, nagkalat na yung mga nyug. Hindi pa natatambak. Matagal-tagal pa kami matatapos nito. Etong kapatid ko parang gusto na umuwi sa bahay. Napapagod na daw siya. Ako nga nito, pagod na ako. Itiis ko lang. Alam nyo guys, hindi naman sobrang laki itong nyugan ng mga magulang ko. Sakto lang, makasurvive lang kami. Meron nga pala kaming tanim na star apple dito. Pero nasa lambungan ito. Kung sino mang kumuha ng star apple dito, ibalik nyo dito sa puno. Char.
Hindi ko nga alam kung nagkakaroon ba ito ng bunga itong star apple namin. Kasi nga hindi na namin naaabutan ang bunga nito. By the way, meron palang kinausap yung kuya namin para magbunot sa nyug namin. Kasi nga hindi na kaya ng kuya namin magbunot. Napagod na kasi magkawit ng nyug. Mahirap naman kasi ipilit kung di na kaya, diba? Magpapaupa na lang kami magbunot ng nyug namin. By the way, meron pala akong sabihin sa inyo. Seryoso to ah. Alam nyo guys, nakakalungkot lang. Malayo kasi kami sa nyugan namin. Hindi namin nababantayan yung nyugan namin. Ang problema namin dito sa nyugan namin, merong nangunguha ng nyug na hindi naman sa kanila. Pati mga bunga ng saging dito, kinukuha na rin. Huwag naman po sana kayong ganyan. Lumaban po tayo ng patas. Parehas lang po tayong mahirap. Kahit mahirap po kami, hindi po kami nangunguha ng nyug at saging sa ibang tanim. Alam naman kasi namin, hindi sa amin yun. Sana gayon din kayo. Kung alam nyo hindi sa inyo, huwag nyo kukuhain yung mga tanim dito. Hindi naman kasi pwedeng kami ang nagtanim tapos kayo ang makikinabang. Hindi naman pwedeng ganon. Ang masasabi ko lang sa inyo, magtanim din kayo para meron din kayong aanihin. Kung alam nyo lang napakahirap magtanim ng nyug at mahirap din magtanim ng saging, tapos kayo lang yung kukuha, napakaswerte nyo naman. Ito pa po yung pakiusap ko sa mga taong mahilig mag-ula ng mga kalabaw dito. Kapag hindi kalabaw, kambing, kabayo, nakikita nyo naman siguro may mga tanim dito maliliit pa, tulad ng saging at nyug. Please lang po, iwasan nyo po mag-ula ng mga hayop dito kasi nga kapag nahuli kayo, kayo pa ang galit. Hindi naman pwedeng ganon kasi kayo na nakapinsala dito, kayo pa ang galit. May karapatan din po kami magalit. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. By the way, tapos na kami magtambak ng nyug at meron na nagbubunot dito sa nyug namin. Hay nako, maabutan pa kami ng ulan. Kumuha lang itong kapatid ko na si kulot ng dahon ng saging para hindi lang siya mabasa ng ulan. Hindi ko na pala nabidyohan ang lahat ng ginagawa namin dito. Etong video lang po ang mapapakita ko sa inyo. By the way, dito ko na lang tatapusin ang aking video. See you next vlog. Bye-bye!